Amen. Amazing love. Yan po ang ating topic for the whole month ng December. At praise the Lord. We are now approaching the New Year 2022. So, ang sarap purihin ng Panginoon, seeing all of us na nakaka-survive sa pandemya na ito and increasing our faith, our life in Him. So, amazing love. Gusto ko pong basahin yung pinaka-teksto natin sa Lamentations chapter 3 verses 21 hanggang 23. Okay, Lamentations 3:21 to 23. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Tayo manalangin. Lord, as we come sa iyo po mga salita this morning, we are expecting, O Father God, na ikaw ay mangungusap sa amin base sa amin po mga pangangailangan. Kung kaya we anticipate your blessing that all of us ay lalabas ng bahay-sambahang ito na pinagpala ng iyong mga salita. We also acknowledge your Holy Spirit sa amin pong kalagitnaan. Will speak to us, will convict us. He will bring life, O God, and enlightenment to all of us. Father God, tanggapin mo ang aming mga papuri, ang aming pagsamba, aming pasasalamat, dahil totoong kamangha-mangha ang pag-ibig mo sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Naniniwala po ako na convinced tayo na God is love. Amen? At naniniwala din po ako na you would agree with me that nothing can change it. Amen. Walang makapagbabago tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At naniniwala din po ako na convince ang bawat isa na mahal ka ng Diyos. Mahal ka ba talaga ng Diyos? Praise the Lord. And His love is always true and unfailing. Hindi nabibigo. At laging totoo ang kanyang pag-ibig. Ngayon, ang tanong ko po ay paano binabalanse ng pag-ibig ng Diyos ang mga masasakit na pangyayari sa buhay mo? Mayroon bang malaking factor ang pag-ibig ng Diyos sa mga panahon na ikaw ay dumadanas ng masasakit na karanasan? Paano binabalanse ng pag-ibig ng Diyos? Kapag hindi mo na maramdaman ang pag-ibig at pangako ng Diyos. Di ba may mga ganong sitwasyon sa buhay natin na kulang na lang lumabas sa ating labi na sabihin natin, Lord, mahal mo ba talaga ako? Or, hindi naman sa nagdududa tayo sa pangako ng Panginoon, pero minsan dahil sa masasakit na pangyayari ay halos mawika na natin na, Lord, totoo ba talaga yung pangako mo? Sa ganong sitwasyon, paano binabalanse ng pag-ibig ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong pananaw, ang iyong pananampalataya? Kapag nauubos na yung pasensya mo,
Kapag nalulugmo ka na sa dusa. Everybody say dusa. Diba? Pagka nagdurusa ka na, paano mababalanse ng pag-ibig ng Diyos yung yet you are convinced that the Lord, our God, loves you that much? Paano noon naibabalanse? No, kapag kayo dumaranas na ng pagdurusa. Ang mga pagdurusa ng tao, samot-sari at iba't iba. Di po ba? Yung iba, dusa sa kahirapan. Yung iba, dusa sa kaugnayan. Yung iba, dusa sa praktikal na gastusin. Yung iba, dusa sa kanyang kasalanan. Diba? Kapag dumadating yung mga ganong pagdurusa, paano nababalanse ng pag-ibig ng Diyos? Yung bang sinasabi mong mahal ako ng Diyos, nauhugutan mo ba talaga ng lakas yun? O talaga ba na ito ay nilalagay ka sa tamang pananaw sa buhay? Kapag naglaho na ang iyong pag-asa at kinakain ka na ng lungkot at takot, paano binabalanse ng pag-ibig ng Diyos ang iyong sitwasyon? Meron ba tayong balancing pananaw because we know God loves us? Kahit punong-puno na tayo ng takot. Ang takot kasi maraming sanhi po yan. Banta ng kalusugan, banta ng kahirapan. Yung iba may banta na hindi na siya makabalik sa trabaho dahil sa pandemya. So maraming takot. Yung bang salita na amazing love, yung bang pananaw mo na mahal ka ng Diyos, nababalanse ba talaga yung pananaw mo sa buhay? Nagiging kalakasan mo ba iyon? O dumadating ka din sa pagkakataon na totoo nga kayang mahal ako ng Diyos? Kapag nalulunod ka na sa kasalanan at lutang ka na sa kawalan, may mga mananampalataya lunod na sa kasalanan. Diba? May mga bondage or may mga kasalanan na para bang hindi niya maiwasan na inilulugmok na siya ng kasalanan na yon. Paano nababalanse? Napapapaniwala ka pa ba ng iyong sarili na mahal ka ng Diyos kahit hindi ka na makaahon sa kasalanan? O mula doon sa kawalan ay nasasabi mo na talagang ang buhay ay palagay ko kanya-kanya na at ang Diyos walang pakialam sa akin. Kapag sinasalubong ka na ng kaparusahan at kinukutya ka na ng sarili mong konsensya, di ba? May mga condemning words that's coming from our thoughts. Ayan kasi, di ba? May mga ganun eh. Di ka kasi nakinig kay mami. Wala ka namang kausap, sarili mo yung kausap mo. Pero may mga lumalabas na condemning words, parang tinutuligsa ka na. Nababalanse pa ba ng pag-ibig ng Diyos ang iyong kalalagayan? Kapag dapang-dapa ka na sa kahirapan at ikaw ay sentro ng katatawanan, na yung mga tao makakakita sa'yo, iiling-iling, sabi, tingnan mo nga naman yan. Diba? Nababalanse pa ba? Nasasabi mo pa bang, di, mahal ako ng Diyos. Mahal pa rin ako ng Diyos. Kapag yung pinakamalapit mong kaibigan, ang turing na sa'yo ngayon ay kaaway, mababalanse pa ba yun ng pag-ibig ng Diyos na iyong pinaniniwalaan? That's why I began my message by asking you or by telling you na naniniwala ako, convinced tayong mahal ng Diyos. Pero paano? Kung yung pinakamalapit na tao sa iyo, ang turing sa iyo ngayon ay kaaway, dati kaibigan. Masasabi mo pa bang hindi,
mahal pa rin ako ng Diyos? Yung tipo bang tinalikuran ka na? Hindi lamang ng tadhana, hindi ng mga taong mahal mo. Masasabi mo pa bang mahal ka pa rin ng Diyos? Kapag ikaw ay tinalikuran at niyurakan ang iyong pagkatao at inapak-apakan, masasabi mo pa bang mahal ka ng Diyos? Kasi madaling magsabi, di ba, na mahal ka ng Diyos kapag ka everything is okay. Seeing your child, seeing your grandchildren doing fine, makita mo yung employment mo, yung business. Madaling sabihin na kapag ito ay pinoprosper, ang daling sabihin, hallelujah, mahal talaga ako ng Diyos. Pero kung baligtad na yung sitwasyon, dapang-dapa ka, niyurakan pa pagkatao mo, masasabi mo kaya ng malaya sa iyong puso na, mahal ako ng Diyos. Kapag punong-puno ka na ng katanungan at ni isang sagot ay hindi ka mabigyan, masasabi mo bang mahal ka pa rin ng Diyos o nababalanse pa rin ang pag-ibig ng Diyos ang iyong sitwasyon? Kapag lahat ng nangyayari ay laging may kasamang trahedya, masasabi mo pa ba na babalanse ng pag-ibig ng Diyos ang aking kalalagayan? Kapag hindi ka na makaawit, dahil ang isipan mo ay punong-puno na ng ala-alang mapapait, yung bang kataga na mahal ako ng Diyos, make sense. Ulitin ko, napakadaling sabihin na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay totoo at tunay kapag malakas, maganda ang sitwasyon, pinagpapala, umaasenso, iginagalang, nirerespeto, minamahal ng marami, may ipon, may pagkain sa lamesa, may pera sa bulsa, may pamilyang kasama. Pero pag ito lahat ay inalis, magiging madali pa ba sa iyo na sabihin, mahal ako ng Diyos? We cannot deny na may mga ganitong pangyayari sa ating buhay, na dumadapa tayo, bumabalentong tayo, na umaapuhap tayo ng hangin para makasurvive. Wala tayong mahawakan para makabangon. Nangyayari ito sa ating buhay. Pero masasabi mo bang mahal ka ng Diyos? Maybe, right after you experience such struggles in life, pwede mong sabihin mahal ka ng Diyos. Pero during those times, na umaapuhap ka ng makakapitan, naghahanap ka ng malalapitan, masasabi mo doon sa middle ng battle na yon, magiging maliwanag pa ba sa'yo at lakas loob mong sasabihin, mahal ka ng Diyos? Remember, the verse that we read, nag-start sa yet. Parang sa Tagalog, ganun pa man. Yet. Why? Because these lamentations, kaya nga lamentations, ito ay punong-puno ng panaghoy. I would like to read some of the verses dito sa Lamentations for all of us to feel what was going on. By the way, the author of this lamentation, traditionally sinasabing si Jeremiah. Okay, and this lamentations, ang description po nito na ipinapakita ay yung pagbagsak talaga ng Jerusalem, 586 BC, na talagang sila ay nagsipangalat na. Ang unang nawala ay yung Israel, the Northern Kingdom. Pero yung Judah na natili, but 586 BC, talagang completely destroyed. At sila ay nagsipangalat at dalang bihag. And these lamentations also suggest that yung author nito, eyewitness siya.
Nakita niya yung nangyayari sa paligid. Kaya nga, napakahalaga nung word na yet. He was seeing everything is falling. He was seeing na yung judgment ng Panginoon ay nangyayari sa kanyang kapanahunan. Pero ang sabi niya, yet, ganun pa man, ang laking kambyo noon. Ang laking paghawak pa din sa pangako ng Diyos. Kaya nga sabi ko, kapag hindi mo nagustuhan nangyayari sa buhay mo, meron ka bang sabihin na kahit pa, yet, I still believe. I still hope. Hindi eh. May mga pagkakataon, sinubok lang ng konti yung ating bulsa. Nawawala na yung kahinahunan natin. Nag-uumapaw na yung kalungkutan natin. Pinagpapalit na natin ang Panginoon. Nadadala na tayo ng agos ng mundo. He was an eyewitness of what was going on. Tingnan ninyo sa chapter 2, verse 6 and 7. He has laid waste his dwelling like a garden. He has destroyed his place of meeting. The Lord has made Zion forget her appointed feasts and her Sabbaths. In his first anger, he has burned both king and priest. The Lord has rejected his altar and abandoned his sanctuary. He has handed over to the enemy the walls of her palaces. They have raised a shout in the house of the Lord as on the day of an appointed feast. There's no reason for rejoicing. There's no reason saan sa pag-aakyat nila doon sa Jerusalem, sa templo para sumamba. Because the Lord completely abandoned and forget everything. Wala nang dahilan para sa Sabat, wala nang dahilan para sa pagpipista, wala nang dahilan para mag-praise and worship, wala nang dahilan para sumamba. Ito yung kalalagayan. Chapter 2, verse 2, without pity, the Lord has swallowed up all the dwellings of Jacob. Walang nakatayong tent, walang nakatayong tirahan, lahat yon ay pinuksa. And here, sinasuggest ng author, at accepted po ito generally, na yung Babylonians ay kasangkapan ng Panginoon to execute His justice and judgment to His own people. Pwede pala yon? Na kahit tayo anak ng Diyos, no, ibagsak sa atin ang kanyang hatol. And we know very well why this judgment came to them. Maliwanag naman yun sa author na ito in chapter 1, verse 8. Jerusalem has sinned greatly and so has become unclean. All who honored her despised her, so they have seen her nakedness. She herself groans and turns away. So merong great sin against God. Sa Jeremiah, ang sabi, kinalimutan nila ang Diyos na bukal ng tubig. They have forsaken me. Ang sabi ng Panginoon. At pagtalikod nila sa Panginoon, sila ngayon yung naghukay ng balon para sa kanilang sarili. Nakakahukay sila ng balon. Pero yung balon na nakukuha nila, madali ring maubos. Di ba? Parang sa pananaw, parang ang laking kahangalan na ito na nga yung tubig ng bukal mula sa Panginoon. Pero tinalikuran nila at sila pinili nilang magpagod sa kahuhukay. Nakakahukay naman sila ng balon pero nauubos din. At kapag nauubos yun, it requires them what? To work hard ulit.
Dito nga, sasalo ka na lamang, i-enjoy mo na. Pwede kang maligo, pwede kang mag-swimming. Dito, pamatid uhaw, kulang pa para sa bayan. So they have forsaken God. Chapter 1, verse 19. Anong sabi? O verse 18 muna. The Lord is righteous, yet I rebelled against His command. So nagrebelde sila sa Panginoon. That's why this judgment came to them. Verse 19, I called to my allies, but they betrayed me. My priests and my elders perished in the city, while they search for food to keep themselves alive. Nasaan yung mga priests? Nasaan yung mga elders? Sino ba yung mga priests? Sila yung mga lingkod ng Panginoon. Pero nasaan sila? Nangaubo sila, they perish while they search for food. Asan na yung mga pastor? Kumbaga sa panahon natin yon, ba't di na sila nangangaral? Kasi hindi na sila mapakain ng iglesia. At wala nang mananampalataya na pumapasok sa simbahan. Wala nang miyembro. Kasi lahat ng miyembro, nagsasabing anak ng Diyos, nandoon na sa kamunduhan, nandoon na kay Baal. So how can a priest survive? Alam natin, yung mga priests, di ba? Sila yung tinawag ng Panginoon to work and to perform the duties in the temple. Saan sila masusurvive? By the tithes and offerings ng bayan ng Diyos. Pero dahil wala nang nag-o-offering, wala nang kumikilala sa Panginoon, wala nang sumasamba, lahat ay tumalikod na, nandoon na kay Baal. So itong mga priest, kailangan nilang gumahod para sa kanilang sarili. Kinalimutan nila ang biyaya ng Diyos. Nakalimutan nila na ang Diyos pala ay pwede mag-provide sa kanila. Kaya namatay din sila sa gutom. Alam niyo gaano sila kahirap dumating yung pagkagutom? Tingnan niyo po yung chapter 4, verse 10. Gusto kong ma-feel ninyo yung sitwasyon noon. At ma-appreciate natin yung cambio nitong author na sinabing yet. Okay? Ang sabi niya, with their own hands, compassionate women, mga mothers po ito have cooked their own children who became their food when my people were destroyed. Naging cannibal na sila. Sa sobrang kagutuman, mismo yung anak mo, iniluto mo, sinigang na baby, sisig na ulo ng bata. That's why, sa chapter 4, verse 1, tingnan nyo, kahit yung mga mamahaling ginto, wala ng value. How the gold has lost its luster. The fine gold become dull. The sacred gems are scattered at the head of every street. Totoo naman, di ba? Nung pandemic, kahit gaano kakayaman, pare-pareho lang ang ating kalalagayan. Both poor and rich nung kasagsagan ng pandemic, isa kalalagayan natin. Ano magagawa ng pera? Pag dinapuhan ka ng virus, lalo na nung wala pang bakuna, iisa kalalagayan. So wala nang value yung pera noon, wala nang value yung gold. Tapos yung mga nanay, iluluto nila yung sarili nilang anak. Ganon sila. Ganon kahirap. Ganon yung judgment na bumagsak sa kanila. Tingnan niyo po, yung verse, chapter 2. Yung last part ng verse 9. And her prophets no longer find visions from the Lord. There's no visions. Wala nang revelation. Yung mga propeta, hindi na nakakatanggap ng mensahe mula sa Panginoon. Di ba ganito ang mga mananampalataya nowadays? Kailan lang tayo nagkakaroon madalas ng revelations?
Ito, naririnig natin sa pulpito, pero sa personal nating paglakad, sa personal nating pang-araw-araw na buhay, naririnig pa ba natin ang Diyos? We are all starving pagdating sa salita ng Diyos. Pero kung makapostura tayo, kung minsan, pakiramdam natin, banal tayo, kumpara sa ating kapwa. Yes, I believe we are all holy, pero weak spiritually. There were no visions. Anong ipoproclaim ng mga prophets? Ano ang sinasabi ng mga prophets? Because they were not receiving anymore the revelations from God, the visions from God. Ano ang sinasabi ng prophets? Tingnan sa verse 14, chapter 2. The visions of your prophets were false and worthless. They did not expose your sin to ward off your captivity. The oracles they gave you were false and misleading. Alam ninyo, makinig kayong maigi sa mga tele-evangelists, mga pastors na mga kilala. Listen carefully. Ano ang naririnig ninyo? Meron bang rebuke? Meron bang pag-expose ng kasalanan? Wala. Normally, ano naririnig natin? Prosperity. Believe, ang sabi. And have Christ in your life. And prosperity will be there. Today can be the best day, ang sabi. Para sa buhay mo. Kaya alam nyo, pinagpapala tayo ng Panginoon. Kapag ka nakakarinig tayo ng mensahe na para bang gumuguhit sa ating puso, na parang hinihiwa tayo. Amen. Ibig sabihin, tumatalab yung salita ng Diyos. At ito ang kailangan ng iglesia nowadays. Wala nang visions. Alam nyo, kaya nga si Jeremiah, during his time, isinasakdal siya. Kasi yung kanyang proclamation ng message ng Panginoon kaiba sa maraming propeta. Because many of the prophets during his time ay mga magaganda yung sinasabi. Pero si Jeremiah, iba yung kanyang winiwika. Darating ang dilubyo, ang sabi niya, bibihagin tayo ng Babylonia, ng Assyria. Pinatatahimik siya. Hindi, tayo'y bayan ng Diyos. Tayo pinili ng Diyos. May covenant ang Diyos sa ating buhay. Tumahimik ka. Sinasakdal si Jeremiah. Anong mga sinasabi ng mga prophets noon? At even mga prophets ngayon, binobola ang mga tao. Binobola ang mga tagapakinig nila. Kaya, dito sa Lamentations, so also amazing na itong verse na ito na binasa natin, putting or having hope, no, despite of what was going on, umaasa pa rin siya sa pag-ibig ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa compassion ng Diyos. Ang ganda ng location, nasa middle po siya ng book. There are 5 chapters ang Lamentations. Sa chapter 3, doon binanggit ng author yung katapatan, pag-ibig, compassion ng ating Panginoon. And after giving details of what was going on, masasakit na pangyayari, masasakit na masakit sa mata. Ang sabi niya pa, yet, this I call to mind, and therefore I have hope. Ang galing Pangit na nung nangyayari. Puro corruption na ang nasa paligid niya. Wala na siyang nakikitang maganda. Giba na ang templo, giba-giba na ang bahay. Wala nang makain, inuulam mga anak. Ang mga propeta, puro kasinungalingan pa ang sinasabi.
Pero ang sabi niya, yet I hope in the Lord. I have hope in the Lord. Kaya nga ang tanong ko, paano binabalanse? Number one, gusto kong sabihin sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nalilimitahan ng magaganda o masasamang pangyayari sa buhay mo. Amen? Hindi mo pwedeng ikahon ang pag-ibig ng Diyos sa mga masasama at magagandang pangyayari. Na tipo bagang sasabi mong, mahal ako ng Diyos kasi ang gaganda na nangyayari sa aking buhay, o hindi ako mahal ng Diyos kasi puro masasama ang nangyayari sa aking buhay. No. Hindi mo malilimitahan ang pag-ibig ng Diyos sa mga nangyayari sa iyo ngayon. Maybe you are in pain. Maybe you are confused. Maybe you are threatened by the economic condition ng ating buhay. Maybe sa health mo may banta. Pwedeng uncertain ka para bukas. O marahil baka yung isasaing mo mamayang gabi o bukas ay nagbibigay sa iyo ng pag-aalala. Huwag mong limitahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyong kalalagayan. Dahil higit pa dyan ang pag-ibig ng Diyos. Maybe, the reason why dumadaan tayo sa ganitong mga pangyayari, kasi may isang bagay o may mga bagay na gustong patunayan ng Diyos sa iyo. Kung kaya, ang punto po dito, masama man o maganda ang nangyayari sa atin, huwag tayong bibitaw sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Mamag-asa at mamag-asa pa din po tayo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Hindi sukatan ang magaganda o masasamang pangyayari. Hindi yun ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi nasukat nitong author. Hindi niya kinulong ang Diyos. Yes, maybe, meron siyang mga sinasabi tungkol sa mga kaganapan, tungkol sa mga kapansanan, tungkol sa mga nangyayari sa kanyang kalalagayan. Pero ang sabi niya, yet this I call to mind. Number 2, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang wasakin ng kasalanan. Amen. Yung iba kasi hindi makalapit sa Diyos dahil lugmok na sila sa kasalanan. And they feel so overwhelmed by the sins na mayroon sila. No. Actually, pinasok ng pag-ibig ng Diyos ang kasalanan. Kinuha niya ang hatol ng kasalanan. Nilampasan niya ang kasalanan upang ang kasalanan na yan mawala na ng kapangyarihan laban sa atin. Maybe you are living in sin. Maybe you are experiencing the consequence of that sin. Huwag kang sumuko dahil hindi natatapos ang pag-ibig ng Diyos sa panahon na maganda ang performance mo sa Kanya. Even the worst in your life, nakikita pa rin ng Diyos ang the best in your life. Amen. Kasi iba ayaw ng humakbang, ayaw ng lumakad. At iniisip nila, dahil sa kanilang kasalanan, hindi na sapat ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. No! Actually, namukadkad, naging matingkad ang pag-ibig ng Diyos. Nung dumating ang kasalanan, ito'y napatunayan na walang match o no match ang kasalanan sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Isipin nyo na lang lagi yung cross. Yun yung finality ng sin over us. And that's the beginning of our victory over sin. Do not be deceived. Pwedeng ikaw ay kinakain ng condemnation. But huwag mong kalimutan, mahal ka pa rin ng Panginoon. Maybe, nag-i-struggle ka ngayon. Be sensitive to what? His words. To His teachings. Yung mga learnings na gusto ng Panginoon para sa iyo. Hindi ko sinabing aalisin ng Panginoon sa iyo ngayon ang kahirapan. Ang sinasabi ko, kahit dumadanas ka ng kahirapan, ang pag-ibig ng Diyos magbibigay sa iyo ng dahilan para magpatuloy
magkaroon ng pag-asa, at pagkatapos ng proseso, talagang masasabi mo, mahal na mahal ako ng Diyos. Amen. So hindi kayang tumbasan ng kapangyarihan ng kasalanan ang pag-ibig ng Diyos. In fact, ginapi ng pag-ibig ng Diyos ang kasalanan. Kaya nga kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan ngayon, ikaw ay binobombard ng condemnation dahil alam mong guilty ka, don't stop there. Makita mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Diba? Doon sa aral natin kanina, ang naglilinis, ang nagpiprepare sa church para maging radiant, ang Panginoong Hesus, ang Kanyang salita. Amen. And lastly, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkakamali o nabibigo. Amen. May pag-asa lagi tayo sa Diyos. Hindi tayo dapat sumuko. Hindi nagkakamali ang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagkakamali. Hindi blind love ito. Mahal ka ng Diyos kasi tukoy na tukoy ka niya at ang pag-ibig niya para sa iyo. Amen. Hindi nagbuhos ang Diyos ng pag-ibig at kung sino lang yung makasalo, yun ang mahal ng Diyos. Hindi. Nakita ka na ng Diyos noon pa. At sinabi sa iyo ng Diyos, mahal kita. Ayun sinabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 31, verse 3. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. Minahal tayo ng ganitong klaseng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng author, yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amazing po ba ang pag-ibig ng Diyos? Amen. The bottom line of our message, ano man ang pinagdadaanan natin, nawa piliin nating balansehin ito ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. And the love of God, napakarami ng kapahayagan. Ang pag-ibig ng Diyos, napakaraming dahilan para tayo magpatuloy. Amen? Meron pong isang magandang hymn song. And as part of our closing sa ating mensahe, I would like to sing this song. It is well with my soul. Alam po ninyo yung kanta na yan? Napakaganda po ng awit na ito. That the song or this hymn ay maging kalakasan po nating lahat kasama ang kanyang salita. Tayo pong lahat ay magsitayo and let's sing this song. Sasabihin natin, Lord, kahit na nahihirapan ako, kahit ako'y tinatamaan ng dagok ng buhay na ito, it is well with my soul. Because I know you love me. Amen? Let's sing this hymn with conviction. Amen. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my
sa mga panahon na kami nahihirapan, hindi namin kalilimutan na mahal mo kami. Anumang sanhi, Panginoon, anumang kadahilanan, anumang banta sa aming buhay, anuman, Panginoon, ang aming pinagdadaanan. Just because you love us, napakalaking dahilan, Panginoon, upang kami ay magpatuloy. Just give us, O Lord, a heart that is willing to learn from you, to acknowledge you and your word. Lord, kung may kasalanan, Lord, we want to repent from it. Kung may mga teachings and lessons na gusto mo para sa amin, Lord, gusto namin itong yakapin, Panginoon. Lord, katulad ng amin pong paglakad sa buhay na ito, nakikita namin na sapat ang pag-ibig mo upang kami magpatuloy, Lord Diyos. Napakasarap isipin, mayroong Diyos na nagmamahal sa amin. Kami man ay nakikibaka sa kasalanan, kami man ay lumalakad sa kasalanan o kadiliman, kami man, Panginoon, ay naandun sa karamdaman, hindi nababago ang pag-ibig mo. You still love us. At ang pag-ibig mong ito ang siyang magbibigay sa amin ng pag-asa na kaya namin makakawala, na kaya namin mamuhay ng may kabanalan, magsisi sa aming mga kasalanan. Kung sa aming mga banig ng karamdaman, ang pag-ibig mo, ito ang magbibigay sa amin ng kagalingan. Kaya, O Diyos, patuloy ka na maluwalhati sa amin lahat. Your love is so amazing sa bawat isa sa amin. Purihin ka. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang umaga po sa atin. Makaupo na po ang bawat isa.